talaga ay yung prayer natin ay hindi consistent. Pagka 3 araw sa linggong hindi ka tinugon, tinitigilan mo na. So, minsan tinetest tayo ng Panginoon na dapat ay post-prayer tayo. Pray until something happen. Okay. So, ang unang-unang, the greatest enemy of prayer. Ito ay talagang alam ko mag-agree kayo sa akin. The number one greatest enemy of prayer is... Ba't nakatingin kayo lahat doon? Ready ko pala. Wala. The greatest enemy of prayer is not praying. Yung hindi ka talaga nagalangin. At maraming Kristiyano na sa totoo lang, lumilipas ang isang araw, hindi ka talaga nanalangin. Hindi ka aware na hindi ka nanalangin. Tawag yan ay prayerlessness. Sa Acts chapter 12, beginning verse 1 up to 5, ito yung ano eh. Kasi kapag di ka nanalangin eh, ano yan eh, insulto sa Diyos yan eh. You are not talking to God. Prayer is talking to God. And since hindi ka nakikipag-usap sa Diyos, so para bang ikaw na siguro yung Diyos sa sarili mo. Parang hindi mo na kailangan siya kasi hindi mo siya kinakausap eh. Actually, nangyayari yung lahat ng bagay sa buhay natin dahil isa sa mga reason yan para lumapit ka sa Diyos eh. Yung mga problema mo dumarating. At sometimes yung problema natin talagang hindi natin kaya. So di yan talagang automatic dapat yung dumalang na lang at lupa ang puntahan mo kasi siya yung nakakaalam. Pero nakalulungkot na marami pa rin Kristiyano ang hindi ko masasabihin tamad manalangin pero hindi talaga nanalangin. Kristiyano na. Masyado nang nag-relax sa kanyang sarili na mahal naman ako ng Diyos, hindi ko na kailangan lumapit sa Kanya, everything is fine, ang ganda naman ng trabaho ko, kumakain naman 3 times a day, at okay naman yung mga loved ones ko, wala naman akong encounter, problema. So, yun ay mga propaganda na nananalo ang kaaway pagka ganun ng mga excuses na hindi ko kailangan kausapin ng Diyos. Sa Book of Acts, mga kapatid, ay ito po yung kwento na nung lumalago na yung churches, yung bagong the New Testament churches, sa yung mga disciple nagsimula ng churches, mabilis ang growth ng at dahil dito ay yung hari ay nagalit sa mga disciples. At makikita po natin na sa Acts yung 12:1-5, yung istorya nito, ito yung pinadakip ng hari si James. Si James ay isa sa mga disciple ng ating Panginoon sa Kristo. At makikita po natin ng madakip si James ay pinapugutan siya ng ulo ng hari. Now, I want you to notice na si James ay napugutan ng ulo. Pag binasa niyo yung konteksto ng storya, walang nananalangin kay James. Walang nanalangin. Okay? Walang nanalangin naman. At dahil sa walang nananalangin, siyempre walang lumapit sa Diyos eh. Ang Diyos ay nagre-response lang siya. If you ask, you shall receive. If you knock, the door shall be open. If you seek, you shall find Him. So, hindi ka bibigyan ng Diyos ng yung para bang take initiative, yung hindi initiative siya pagpapalay ka. Hindi niya pwedeng baguhin yung salita. Ask and you shall receive. Knock and the door shall be open. Seek and you shall find. So makikita mo, meron kang gagawin bago siya gumawa. Actually, ang tanong nga, sino bang unang lalapit? Ikaw o ang Diyos? Ay sabi ng kanta, kung ika'y lalapit, siya'y lalapit sa'yo. Ang pagpapala ng Diyos ay tunay. So, ikaw una. Tayo una. Kung tayo do'y lalapit, siya'y lalapit sa atin. If you come to God, He will come unto you. Okay? So makikita po natin, nag-iintay lang ang Diyos. Pero kung di ka lalapit, hindi rin siya lalapit sa iyo. Now, mapansin po natin na napugutan ng ulo si James. At nagsaya ang mga unbeliever, lahat. Dahil Kristiyano yun eh. Ang tawag dito, persecution. So, nung mapugutan ng ulo, nagsaya. Nakita ng hari na nagalak ang maraming tao. Dahil may isang pastor na napugutan ng ulo, nag-viral yun. Okay, sabi ng hari, wow, grabe. Nag-click ako dito ha.
isa pa, sabi niya gano'n. At ang sunod si Pedro. Pinahulo rin si Pedro. Alam natin yung kwento, basahin niya rin, kasunod na yon. Si Pedro naman ang pinahuli ng Panginoon, sabi niya, ng hari, at ang sabi ay, make it sure na hindi makakawala yan. Lagyan ng maraming gwardya, lagyan ng tanikala ang paa, at bantayang mabuti. And tomorrow morning, pugutan ulit ng ulo. Okay? Pero mababasa natin sa kwento na, and the church of Jerusalem gathered together and pray for Peter. Nanalangin sila. Sama-sama silang nanalangin. At sa kanilang pananalangin, makikita niyo po yung anghel bumaba galing sa langit. Pinababa ng Diyos. At kinalabit si Peter na hambing na tulog. At Peter, gumising ka na. Sapagkat sinundot siya ng anghel, no? At bumangon si Peter, hindi niya alam, akala niya na naginip lang siya. Sabi ng anghel, dito ka dumaan, nakatakas yan. Hanggang si Peter ay makarating sa Stony Plain. Nalangin sa bahay ni sister yung mga kapatiran. Pumatok doon si Pedro. Pagkatok niya doon, sabi ng mga kapatiran, si Peter, nandun sa, actually, mali pa nga yung pagkakita iba yung sabi niya, baka hindi si Peter. Paano si Peter? Yun nakakulong yan pupugutan ng ulo yan. So, minsan ganun tayo answer prayer na, nagdududa pa. Okay? So, to cut the story short, si Pedro nga, binaksan nilang pinto si Pedro ay, take note dapat si Pedro siguro kung may pupuntahang iba, hindi siya doon pumunta. Doon siya pumunta sa nananalangin sa kanya. The people of Jerusalem, the believers in Jerusalem pray together in one accord to intercede for Peter. And then Peter, pagkalabas niya ng kulungan, diretso siya sa bahay ng mga kapatiran na nagagathering at totoo niya na answer prayer na kayo. Tigilan nyo na. Yung mga prayer natin na answer prayer na, tigilan na. Para makapag-pray ka ulit sa iba. Okay? Pagka ang prayer niyo seryoso ay, at alam ng Diyos na hindi ka titigil sa kape prayer, ibibigay na yon. Pero yung alam ng Diyos na hanggang 3 times nang ito, babaguhin na ito. Dahil hindi dumadating, baka hindi kalooban ng Panginoon, mga gano'n. So, na lang, papagta ko na lang, bahay na lang, hindi na lang Mercedes-Benz, hindi na lang kondo. Kasi tagal na So, ganun tayo yung hindi tayo sigurado sa ating mga kahilingan. Kaya ang nangyayari tuloy ay, this is how important prayer is. Marami tayong mga loved ones na napapahama. Maraming mga bagay na dapat hindi mangyari. But because my people, walang nananalangin, walang stand in the gap between them, the Holy Spirit knows we don't know how to pray. But the Bible, Romans 8:16, the Holy Spirit intercede us in prayer. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit because one of the purpose of the Holy Spirit is to help us to pray. But we don't know how to pray. Ang Holy Spirit, alam niya na mababangga yung pinsan mo. Alam ng Holy Spirit na yung anak mo mahuhulog. Alam ng Holy Spirit na yung mga aksidente yung magaganap sa mahal sa buhay mo, sa asawa mo. Alam niya yun. Pero naghahanap siya ng mag-intercede. And just because you just tamad, maging intercessor, ay yun, na-aksidente. Nangyayari mga bagay na hindi dapat mangyari. So, napakahalaga yung intimate relationship sa Holy Spirit when the Holy Spirit convict you to pray your loved ones or to pray for your boss or whatsoever. Alam niya yun na may aksidente doon. Pero dahil available ka, so mag-intercede ka. Sometimes ito ay prayer in tongues. Yung prayer in tongues is, heavenly language. Pero, minsan pag ako nagpe-prayer ng prayer in tongues, minsan ay yung mga ganyang aksidente na ina-escape yan. Kasi nag-intercede ang mga ministering angels para iligtas yung because you are interceding. God love to save people. But paano masisave yan? Wala namang lumapit sa akin. Ikaw, prayer warrior ka, talagang nananalangin ka talaga lagi. No? At sometimes, yung isang oras mo lang, hindi mo alam, dami mong naligtas na tao. Why? Because, pag tayo nananalangin, kung ano lang yung maisip natin, yun lang ipagdadasal natin We are limited. Mostly, ang pinapanalangin lang natin, anak natin, asawa natin, mga kaibigan natin, si pastor, yan lang But, other people around the world, alam ng Holy Spirit yun
Kaya ang prayer mahaba talaga eh. Kasi maraming dapat i-intercede. Hindi lamang yung pamilya mo. Maraming dapat i-intercede. Like for example, yung mga president. Sabi sa Bible, pray for the authority, pray for the president. Minsan yung gera, kaya nangyayari yung mga gera yan because lack of prayer of the Christians. Yung salvation ng mga Muslim, yung mga hindi natin kasama sa relihiyon, ang bagal. Hindi agad sila masave because nobody pray for them. So, the greatest enemy of prayer is not praying. You are not praying. Eh siguro, you can evaluate yourself. Ngayong araw bang ito, sinong napanalangin mo? Kanina pa tayong sama-sama pero wala tayong ipag-pray. So, malaking kawala na yon. Ang Diyos nakatingin na sa atin. Kung ikilalapit, ako'y lalapit sa iyo. At i-resolve ko yung mga petition mo, yung mga request mo. If you believe, I will give it to you. So, parang dahil hindi nga tayo naniniwalang tutugon ng Diyos, so hindi tayo lumalapit. Okay, so, yun yung pangalawang problema, lack of faith. The second enemy of prayer is lack of faith. Kulang tayo sa pananampalataya. Sabi po ng Mark 11:22, ito yung fig tree na walang bunga na kinars ng Panginoon. Ang kwento nito. Tapos sabi ni na Pedro, nagko-complain sila ng Panginoon, Panginoon, bakit yung fig tree ng isang araw lang buhay ngayon lanta na. Eh sabi ng Panginoon, have faith in God. Mark 11:22, magkaroon kayo ng pananampalataya. Sa Hebrew 11:6 ay, kung gusto niyong malugod ang Panginoon at matuwa sa iyo ang Panginoon, you must come to God. You must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga lumalapit sa Kanya ng tapat sa puso. Kaya tayo, pag lalapit na sa Diyos, alam na ng Diyos kung nananampalataya ka o hindi. Sa New Testament, lahat ng lumapit kay Christ na may mga sakit karamdaman, ang sagot lang naman ni Christ do you believe in me? Yung si Bartimaeus, have mercy on me, isa akong bulag. Alam ng Diyos ng bulag. Walang kinalaman kay Lord yung bulag ka o kung ano kang kalagayan mo. My question is this, do you believe that I can heal you? So kaya ang tawag sa atin ay believer. Lahat tayo believer. Lahat tayo mananampalataya. Pero sometimes, kahit mananampalataya tayo, hindi pag lumapit tayo sa Panginoon, ay bahala na kung tutugunin na rin, salamat. Kung hindi, salamat din. Hindi yun. Wavering yun. Yun yung prayer na suntok sa hangin. Kaya nga, hindi sigurado. He who comes to God must believe. So ang prayer ay laging kambal yan. Prayer plus faith equals blessings. Amen. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Yung faith ay talagang susi yan. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit nang walang faith. Hindi tutugunin ng Diyos ang prayer mo nang walang faith. Hindi mo mapiplease ang Panginoon nang walang faith. Mahalaga ang faith. Ay paano ba, Bishop, kami magkakaroon ng faith? Through hearing and hearing the Word of God. Sa pakikinig lamang yan at pakikinig ng salita po ng Panginoon. So nakakadalawa na tayo. Anong una? Prayer. The greatest enemy of prayer is not praying. Huwag nating sayangin ang araw na hindi tayo. Would you imagine kung lagi kang nananalangin, ang dami mong answer prayer, ang daming blessings. Sabi ni James, you did not receive because you did not ask. Hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humihingi. Pero to be honest, talagang hindi tayo nahingi. Para bagang mayaman na tayo siguro, hindi nahingi. Samantalang, ang dami nating dapat ipagpasalamat. Ang aking style ng prayer ang starting ng aking prayer everyday ay pray with thanksgiving from my heart. Pasasalamat muna. Bago ka mag-petition sa Diyos, bago ka humingi ng anumang bagay, pasalamatan mo na nabigay na.
Ngayon, simulan mo kayong manalangin kung ano yung nabigay na sa'yo. Baka mamaya, hanggat tanghali, nagpapasalamat ka pa rin sa dami ng nabigay sa'yo ng Panginoon. Pero nangyayari, hingi ka na ng hingi, hindi mo pa naipasalamat yung nauna. Nabigyan ka na ng bahay, nadala ka na sa Canada, tapos na yung mga anak mo, successful na yung panganganak ko, whatsoever. Pasalamatan mo lahat yon, ang haba. Pag pasasalamatan mo yung ginagawa ng Diyos, ay ang tagal bago ka makarating sa honor. Kasi sabi na, hingi ka na naman, di man pasalamatan yung bigay ko sa yung kotse. Hindi ka pa nagpapasalamat, naka-abroad ka ng Canada. Yung anak mo nakapasa sa examination, di pa pinasasalamatan sa akin, nagre-request ka na naman. So, pray with thanksgiving from your heart. Yan yung hingi ka lang ng hingi, hindi ka marunong magpasalamat. So, yun. Talagang mahaba yung prayer ko pagka nirewind ko yung AA. The Holy Spirit will remind you everything God provide or what He has done in your life. Para alas sa'yo, dami blessings. Ngayon, qualified ka na humangi. Pasalamatan mo na yung nauna. So, yun minsan nasabi ng God ay, pasalamat mo na ikaw. Kasi wala kang gratitude eh. Gratitude of the heart. Nakakailan na tayo? Pangatlo ay yung natin na negative compassion. Yung hindi tayo aware. Life and death is in the power of our tongues. Yung pagsasalita natin, kasi what you believe, you receive. Pag sinabing mahirap lang kami, hindi tutugunin ng Diyos, what you say, it shall come to pass. Because that is what you believe. Yes. Kaya huwag kayong basta-basta magsasabi mo. Kung sasabihin talagang basta-basta na lang, hindi mo na mapapawi yun eh. Pangit siya. Sinabi mo pangit, hindi pangit. Malusog ako. By the stripe of Jesus, I am healed. I am more than conquerors. I am victorious. Confess every promises of the Lord. Declare it. Believe it. You shall receive it. So maging maingat po tayo sa mga sinasabi natin. Anak tayo ng Diyos, hindi mayaman tayo. Mayaman ng Ama, mayaman ng Anak. Mayaman kami. Hindi ka maniwala, sabi ng Bible, the earth is the Lord and the fullness thereof. Ang may-ari ng lahat ang Diyos. Sino ang Diyos? Ama natin. Ama mo. Hindi mo, ang ama mo sa secular ay si Dionisio Magnay, pero ang ama mo sa spiritual ay yung Our Heavenly Father, Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Dapat confident ka. Sabi ng Biblia, ni anak eh. O di pag-aari ng ama, pag-aari ng anak. Mayaman ng ama, si Lucitan, mayaman ng anak. Yeah? Amen. O di proud ako. Ako ang gaganda ng bahay dito sa tatay ko yun. Ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng building. Ang may-ari niyan tatay ko kasi sabi ng Bible, ang tatay ko ang may-ari. Sa amin niya, pinapahiral lang namin. Salamat nga kayo, pinapahiral lang namin kayo. Parang ano pa kayo, hindi pa suplado pa kayo. Hindi niyo ba alam na sabi ni Jesus, don't you know that my Father and I are one? Don't you know that everything here is from my Father? Ganun ka-confident si Jesus. Sa aking ama yan, ama ko. Pero mo yun? Ako ay anak. Pag-aari ng ama, pag-aari ng anak. So, hindi ko pa nahihipo. Wala kaming pera na katulad ng pera ni, sino pang mayaman sa atin? Si Bilyar. yung example ng people of Israel, yung binigyan sila ng promised land ng Panginoon. Kinuha sila sa Egypt dahil bandit sila sa Egypt for 430 years. So sila slave for 430 years. So ang gusto ng Diyos, alisin sila doon sa slavery, dalhin sa promised land. Pero makikita natin na sa paglalakbay nila, nandun si Moses, siya yung leader, but because of their compassion, ba't mo kami inalis dito? Ang sarap ng buhay namin sa Pilipinas, ba't nandiyan kami dinala sa Canada? Ganon. Ay nagalit ang Diyos. Complain. Never complain in life. Especially today, ikaw ay born again Christian sa anak ka ng Diyos. Ayaw na Diyos. Di ba pag ikaw ay tatay ka, anak mo yan, nagre-reklamo siya, parang nasisira yung image mo. Anak mo siya eh. So ayaw din ng Diyos yung tayo ay nagko-complain. Kasi yung complain ay lack of faith yun eh. Kulang ka sa pananampalataya.
Eh, sabi naman ng Diyos, kausapin mo lang ako, bibigay ko sa iyo eh. Ang problema, wala sa Diyos eh, nasa atin ang problema. Lahat ang problema. Tayong may shortcoming, hindi ang Panginoon. So, sabi dito, verily I say unto you, whosoever say, whosoever say to this mountain, be thou removed and cast out to the sea, and has no doubt in his heart, but shall believe what he saith, it shall come to pass, and he shall have whatsoever he saith. Ano daw ay sabihin mo? Kung ikaw ay walang duda sa puso, nananampalataya ka, ano man ang sabihin mo, mangyayari sa iyo. Dito po sa talatang ito ay yung the word na say, 4 na beses binanggit. 4 na beses. So, dun yung kahalaga. Tingnan mo ang Panginoon nung dikhay niya ang langit at lupa. Like Father, like Son, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng bituin. Nagkaroon ng bituin. Whatever He say it shall come to pass. Ay tayo anak. Eh di mo sabihin mo, mayaman kami. I'm victorious, I'm prosperous, I'm rich, I'm peculiar, I'm ambassador of Christ. When you believe, no doubt in your heart, but shall believe what you say it shall come to pass. Amen. And you shall have whatsoever you say it. Ano man ang sabihin mo? Basta sinasampalatayahan mo, mangyayari sa iyo. Kaya mahalaga yung inyong positive compassion every day. Yung sasabihin nyo, ingatan nyo yan, life and death yan. Kung di kayo maingat sa mga sinasabi nyo, kaya pala mahirap, hanggang ngayon mahirap pa kayo. Kasi lagi nyo sinasabi. Mayaman ako. What a man thinketh in his heart, then he is. Kung ano yung iniisip ng tao sa kanyang buhay, yun yung nangyayari sa kanya. Ewan ko lang, kung minsan naisip nyo, pupunta ako ng Canada. Ay, nasa Canada na kayo. What you say it, you believe it shall come to pass. Amen. Yung si Monsayak, nasa Alberta si Monsayak, nakita ko yung sa Ilocos sa isang gawain. Sa Edmonton, pupunta siya bukas. Ayun, Pastor Banji. si Banji Monsayak. Nung magkita kami, sabi niya, pupunta ako Bishop sa Canada, sabi niya. Magkita tayo doon, sa Canada. Ano pa lang siya, nag-a-apply pa lang siya. Siguro ilang buwan lang, nagpangita kami doon. The power of tongues. That is a prophetic word na naniniwala ako, kikita kami sa Canada. Kita kami sa Canada. Yun yung sinasabi ng binasa ko. Sabi nga ng Bible, be careful what you say. Because life and death is in the power of your tongue. Our tongue is so powerful like God. Yeah. Kung ang Diyos ay, sa lahat ng nilalang niya, lahat sinabi niya lang. Ang hindi niya lang sinabi ang tao. Nung nilikha niya ang tao, hindi niya sinabi, magkatao! Hindi niya sinabi yun. Karoon mo tangos ang ilong, meron lubog ang ilong, hindi niya sinabi. Because ang tao ay pinakamahalaga sa lahat ng kanyang creation because we are created in the image and likeness of God. So ang Diyos ay nagtrabaho. Kumuha siya ng alabo, kanyang hinugisan ko, at kanyang hiningan. And become a living soul. Buti na lang siguro nung ang Diyos ay huminga, kapapagtotras lang. Become a living soul. Would you imagine nung magising si Adan ay malapit lang siya for the very first time. During the time, holy si Adan eh. Nakikita niya ang Diyos face to face during the time. Yeah. Would you imagine pagmulat niya, yun yung creator. Si Adan. Si Adan lang yun. Kung wala na magkasala si Adan, we are spiritually blind. Nawala na yung relationship natin sa Diyos. Natutunan ba kayo? Yeah. Pwede pang ituloy natin. Yeah, sure. We'll grab this opportunity. Okay. Ilan na ating tinalakay? Tatlo. Tatlo na. Sige, dagdagan natin. Pwede pa naman. Actually, marami ito, pero depende yan sa time frame natin, oras natin. Ito very common ito. Talagang biblical ito, yung pang-apat na kalaban ng prayer ay yung sin. Yung kasalanan. Kapag meron tayong kasalanan, sabi ni David, God will not answer. If I have iniquity in my heart, God will not answer my prayer. Kung ako'y may kasalanan na itinatago. So, ang kasalanan, kinukonfess yun eh.
You have to confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord. Confess you. Lord, sorry. Ako madalas, ang Holy Spirit nag-grieve natin kapag hindi natin siya in-acknowledge. Don't you know that your body is a temple of God? Therefore, you did not recognize the Holy Spirit. You grieved the Spirit. You quenched the Spirit. Once na sabi ng Holy Spirit, magbasa ka, hindi ka nagbasa, you grieved the Spirit. That is disobedience. Yung mga bagay na sa tingin natin ay, akala natin yung kasalanan, yung nagnakaw ka, nagmura ka, hindi. Sabi ng Bible, ay mayroong tinatawag na sin of commission, yung nakomit mo, at mayroong sin of omission. Yung sin of omission, yung alam mong tama pero hindi mo ginawa. Di ba, alam mo, di ba command ng Lord, you pray without ceasing. That's the command. But you are not praying. That is sin. You shall meditate my word day and night so that you may be able to become prosperous in your life. That's the command. Pero hindi mo minimeditate. And that is right to do. Tama yun. You go every Sunday for fellowship. Do not forget gathering together and fellowship with one another. Pero absent ka. That is sin. That is disobedience. But if you work on Sunday, sabi ng Lord, bato-bato sa langit, kung tamahan kayo, palis na ako. Stones in heaven. You shall work 6 days, and 1 day is a rest for me. 1 day. That is God's order. Now you violate, you work on Sunday, binayolate mo yung God's order, ang tawag yan, out of order. So, sa tuwing tatrabaho ka ng Sunday, you are out of order. Because ang God's order, take a rest. You worship, you fellowship with God, you worship the Lord. That is rest. At lahat ng mga Kristiyano, ayon sa mga scientists, na hindi nagre-rest, may clean ang buhay. Dito sa Canada, hindi nyo lang alam, yung tatlong trabaho, maaga na mamatayan. That's why I'm already getting insurance for my husband. No. Ito, atin natin lang ito, ha. Bakit ka pagpapahingay ng Diyos kung alam ng Diyos ang habang buhay mo sa continuous working? God knows na yung walang rest, it damages your body. Kahit na hindi natin kausapin ng Diyos, sa doktor na lang eh. Pag nagkasakit ka, pahinga ka muna. Hindi natin kailangan ng biblical perspective o principle. Lagi agad ay, naku, magpahinga ka ito. 3 days sick leave ka, pahinga ka. Now, I want you to notice na pag sinabing out of order, yung sa God's order, out of order, hindi mo sinusunod, out of order. Pumunta ka sa CR, hing-ihi ka na. Hing-ihi ka na, gusto mong gamitin yun, pero pagdating doon, may nakalagay out of order. That is your situation. You are out of order in the sight of God. So, minsan, kung hindi natin alam yung Word of God, akala natin okay lang naman. So, sabi nga nung, may nakasabay nga ako sa aeroplane papunta rito dito rin siya sa, hindi ko lang kung Winnipeg, sa Winnipeg sila. Sabi niya, sir, alin yung trabaho ko, 3. Yung mga kasama ko, lumalakad kami, tulog. Nakatayo. Wala sa tulog. Sabi niya ako 5 years na lang uwi na ako. Kasi na-damage ko yung aking katawan. Bata pa siya pero dami niya nang nararamdaman. Sinabi ko sa kanya yun, you are out of order, brother. Ang Diyos, alam niya lahat ng mangyayari. Siya ang creator ng ating katawan. Sabi niya, you must take a rest. Or else, you have a rest. Finish, not yet finish, pass your paper. So, the Holy Spirit convict us when we commit sin. I'm sorry. Wala namang perfectong tao. Alam na naunawaan tayo ng Diyos, we are under by grace. So, naunawaan ng Diyos na shortcoming mo yun. Pero, lagi naman Panginoon, never do it again. Ayaw ng Diyos yung we Christians continue sinning. No, it's not the will of God. Kung nagkamali ka ngayon, sabi niya sa babae, nag-commit ng adultery, go and sin no more. Huwag mo nang ulitin. Ganun naman Panginoon. Now, Lord, please help me. In your prayer in the morning, Lord,
For myself, I can do nothing. Let your kingdom come, let your will be done. I need your help. Please make me a person you want me to be today. Give me the ability, give me the skill, give me the wisdom, give me all that I need so that I may be able to please you. Gusto ng Diyos ng prayer yan. Hindi ka nagre-realize sa sarili mo. Kailangan mo yung grace niya, kailangan niya yung wisdom, yung ibibigay niya sa iyo yun. Kasi, ano naman siya, nalulugod naman siya kung nabubuhay ka ng kalugod-lugod. Yeah. No? So kahit yung mag-asawa, kung ang babae ay galit sa pastor, it will hinder your prayer, sabi ni Peter. When there is a conflict with husband and wife, God will not answer your prayer, pastor. Kaya talagang dapat kung paabuti ng magdamag eh. Sabi doon, huwag yung pasisikatan ng araw yung conflict. Huwag yung... nakalagay sa James. Sabi sabi nung kasamahan ko sa Vancouver ba yun? Pang-apat yun. Okay? Sin is one of the greatest enemy. Kaya nung magkasala si David, a man after God's own heart, sa awit 51, nakita niyo yung confession niya. Ay, sabi niya, Lord, I sin against thee. Please, restore unto me every time na may sin, wala ang joy. Restore unto me, nawala ang joy, nawala ang Holy Spirit. Yeah. Sa Old Testament yun, pero sa ngayon din nawawala ang Holy Spirit. Nag-grieve mo lang siya. Nakukwins mo siya, pero hindi siya maalis. Because the Bible declare, when the Holy Spirit comes upon you, He will resides on you forever. Yung pagkakaiba ng under the law at saka ng under by grace. The under by grace, the Holy Spirit is lead you, guide you, empower you all the days of your life. Nakukwins mo lang siya. Parang itong bahay na ito, pumasok ako dito, sabi ni Brother Ismael, o Bishop, parang ako yung Holy Spirit. Kung ganyan ka lang sa sopa, hindi mo pwedeng pakalman yun, hindi mo pwedeng pakalman yun, hindi mo pwedeng pakalman yun. Minsan ng Holy Spirit, nag-grieve natin because He has no authority in our lives. Hindi siya makakilos. Inano mo lang siya, yung binaks. Wherein siya pinadala ni Jesus, sabi niya, I will send you another comforter who will help you, who will guide you, who will lead you, empower you, he will do anything that I commanded and he will do it. Pero ang ginawa natin, pinaupo lang. Hindi siya yung nasusunod. The Holy Spirit is the most powerful person in this planet Earth. Yung Holy Spirit, powerful yan. Yan ang ginamit ni Jesus, kaya victorious si Jesus. Si Jesus hindi siya nag-heal, miracles, perform everything. It is the power of the Holy Spirit. And the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit dwells in our body today. Walang pagkakaiba. Parehas lang. Ang pagkakaiba lang, si Jesus, meron siyang intimacy sa Holy Spirit. Hindi siya gumagawa sa kanyang sarili. Dinig, Holy Spirit, the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the broken heart. Alam ni Jesus, yung healing of broken heart, hindi niya ang gawain. It's the works of the Holy Spirit. To open the eyes of the blind, to proclaim liberty to those who are bruised. That is the works of the Holy Spirit. Before He started His earthly ministry, tumayo yan. Isaiah 61. Tumayo. The Spirit of the Lord is now upon me. So, alam ni Jesus yung trabaho ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At ang sabi doon, 3.5 years lang siya nag-minister. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa siya. Ang buhay ay hindi pahabaan. Life is not how long you live. Life is how effective you live in this planet. Mas gusto ko yung, bagay, mahaba ako, 120 ako, mahaba ako. Pero kung nabuhay man ako ng 120, hindi naman ako naging kapaki-pakinabang sa Diyos. Mas maganda pa rin si John Kennedy o si Martin Luther, hanggang ngayon binabasa natin. May ikli lang ang buhay ng ngayon. So the value of life is not duration, but it is donation. Yung ba pagka napag-usapan ka, ano pangalan nga to? Lemuel. Si Lemuel. Si Lemuel? Kilala siya, well known siya. Naku, mabait na tao yun. Yun yung nagpagawa ng aming kubeta eh. Yun yung sumagot kung ma-hospital mga magulang ko. Wala na siya, 2,000 years nang nawawala siya, pinag-uusapan pa. That is life. Yun yung buhay na pag sinabing, ang pangalan mo, Brad?
Gilbert po. Gilbert. Gilbert. Si Gilbert, naku! Mangungutang yun. Ayun yung wasting. Diba? Maraming pera. Maraming pera. Kasi depende yun. Yaman yan. 5'6". 6'5". Utang mo 6'5", magbalik. So dahil ang buhay, mga kapatid, dahil ang buhay ay minsan lang. One of my favorite meaning of life is short. And you live only once in this planet Earth. Ay, may hindi mo magawin yung the best. Wala naman second chance eh. Minsan ka lang dumaan dito sa Canada, minsan mo lang makasalubong yan, minsan mo lang makausap yan. Kailangan mag-iwan ka ng legacy na, hindi, na cannot be forgotten of the past. Lahat ng tao na, basta mabanggit yung pangalan mo, nakatanim sa kanilang mga puso at hindi yung tao na yun. Yun yung gusto ng Diyos na buhay sa atin. Kasi mamaya wala ka na eh. Walang makapagsasabi. Sabi the Bible declare, who knows what happened to you tomorrow? Only God knows. Yeah. So ngayon, binigyan na tayo ng tools ng Panginoon to enable you to do that. This is the Holy Spirit. The one who helped me, I will give it to you. And your body is His temple. Talk to Him. Kailan nyo kinausap ang Holy Spirit? When you wake up in the morning. Holy Spirit, I'm sorry if I grieved you. Please forgive me. I need your helps. Helper yan. Isa sa mga works niya. Please guide me, lead me in any decision whatsoever. Siya ang papag-decisionin mo. Powerful yan. Matalino yan. Kaya minsan, meron ako mga decision na nagugulat yung mga POT, Board of Trustees, kasi iba yung decision nila, iba yung decision ko eh. Pero galing sa Panginoon. Diba? Pag parang si Solomon, matalino si Solomon, binigyan niya ang wisdom ng Panginoon. Pinagpapangagaw sa bata. Pinanganak yung bata, pinagpapangagaw ng magulang. Sabi ng isa, kanya daw anak. Sabi ng isa, kanyang anak. So, dinala ngayon kay Haring Solomon para decision na yun. O sabi ni Solomon, hatiin ang bata. Iyakin ang bata. Sabi ng isa, sige, payag ako na hatiin. Yung isa hindi pumayag. Yun ang tunay ng magulang. Yung hindi pumayag. Yun ang tunay ng magulang. Sino kung papayag ko yung anak mo eh? Gayatin. Ginawa mong salmon. Okay, so hanggang 5 na lang para hindi tayo mahaba. Ano? Anong number 1? Not praying. Not praying. No, not praying. Prayerlessness. Prayerlessness. No? Hindi pananalangin ay wala ka ng pag-asa. God is expecting to us to talk to Him. Prayer is talking to God. Constant communication. Instant communication. So kung hindi ka na, anong pangalawa? No faith. Lack of faith. Lack of faith. Lack of faith, ano lang, know the Word of God. Alamin nyo lang salita ng Diyos, makinig lang kayo. Every promises of God ay panampalatayahan nyo lang. And then makakatulong na sa prayer mo yun. Eh, kung hindi ka pa manampalataya, tingnan mo yung nilikha ng Diyos. Siya ang lumikha niyan. Eh, cancer na maliit lang yun, ano, eh, yung planet Earth, nakalutang lahat sa kawalan yan, hindi pumapatak, hindi nagbabanggaan eh. Creation niya yan. Tapos yung problema mo, liit na liit, eh, duda ka pang hindi ka matutulungan ng Diyos. Di ba? Tingnan mo lahat yung halaman. Ito, halaman na ito. Hindi naman ito peke, no? Bonsai. Real. Pag sinabing isda, 32,000 types of fish. Iba-iba yun. Species. O yung mga bulaklak dito. Kaya pag ako namamasyal, yung nature ng tingnan mo, yan ang wala, hindi mo nakita ang Diyos, pero pag nakita mo yan, yan ang gawa niya. Yeah. O, yung faith mo ngayon, mag-i-increase. O, tingnan mo tayo, hindi tayo magkakamukha. Talaga. Lahat tayo, be honest tayo. Inggit na inggit sa atin yung, yung mga Amerikano. Kasi pagkatag-ulan, meron tayong safety. Yung ulan na papatigil natin dito eh. De joke lang, joke. Alam mo ba, sister, gano'ng kadami ang tao sa buong mundo? Could you imagine? Alam niyo yung survey? Kung gano'ng kadami. Hindi ko nasasabihin sa iyo, assignment yan. Para mag-aral naman kayo. Pero lahat ng tao sa mundo, iba-iba ang tapunan. Yeah. Fingerprint. Pag pipirma ka sa butuhan, ito yung yan. Could you imagine kadami yan, hindi nagkapare-pareho? Ganyan yung unique, you are a unique person. You are a unique creation in the sight of God. Ganyan katalino ang Diyos.
Pero wala, pagbantang mo doon, alam mo agad ikaw, Ismael, Leonardo Puresa, ito, yan. Yan ang kakaiba mo. Di ba? Pag sinyat ka sa ngayon, yung sa cellphone, yung password mo, mukha mo. Hindi yan pagka hindi yung mukha mo na bubuksan mo yung password mo. Magsalamin ka lang, hindi na bumukas eh. Diba? Di ba? Yeah. Face ID. So, ako talaga, para bang nalulungkot ako pag ako hindi naniniwala sa Diyos. Everything, sabi, just saw it and you will believe it. Lahat ng nilikha niya, tingnan mo. Pag hindi ka pa naniwala, ewan ko. No one see God. Wala nakakita sa Diyos. Pero kung gusto mong makita siya, tingnan mo yung nilikha niya. Creation, yeah. Yung creation niya, tingnan mo. Sa universe. So, ano yung pang tatlo step? Ano yun, yung confession. Negative confession. Oh, whatever you say. Be careful what you say. Your tongue is power. You must say every word. Yung salita ni Jesus. Si Jesus kasi, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. That Bible version. So, pwedeng confess mo ay, I am more than conquerors. By the stripe of Jesus, I'm healed. I'm healthy. Solically healthy, physically healthy, spiritually healthy, emotionally healthy, financially healthy. Huwag mong kakalimutan. Baka mamaya, emotionally healthy ka, physically healthy, spiritually healthy, awat tikwal tatatoy. Isasama mo yun, i-declare mo yun. Financially healthy, emotionally healthy, generationally healthy. Pag sinabing generationally healthy, magmula sa'yo yung anak mo, yung apo mo, from 6 generation, healthy lahat yan. I-declare mo yun. Declaration. What you say, it shall come to pass. Sinabi naman sa Bible I will bless from 4th until 6th generation. Sinabi ng Diyos yan. Eh, minsan, apo mo po lang, puro may sakit na may karamdaman Bakit? Walang declaration. Say it. Katulad ng Diyos, magkaroon ng araw, magkaroon ng bito yung sinasabi niya, nangyayari yun. Oo. Wag yung, puro na lang tayo, maritis, paritis, inggitis. Wala yun. Ang ating ang ating sasabihin ay kung ano yung kalooban ng Panginoon, which is the Word of God. So you have to memorize every promises ng Bible sa Biblia. Do not worry about tomorrow. Di ako nag-worry. Bakit sinabi ko let tomorrow worry about himself. If God is with me, who can be against me? Iniidikta rin ka. Pero yun, sa umpisa parang doubt ka. Pero dahil confess continue spacing until you believe. Yung kantahan, hindi mo agad masasaulo sa isang kantahan You have to sing every day. Simulan tal mo ka, Lunes, nang tayo ay Martes. Okay. Pagdating ng Biyernes, nakahiwalay na ngayon, memoryado mo na, wala ka ng outline. Bakit? Kasi lagi mo kinakanta. The same thing with the Word of God. When you say it every day, maaaring ngayon, hindi mo pa kulang yung context, parang John 3:16, parang hindi kompleto parang King James Version o NIV version. Lahat ng version sa ulo mo. Ito pang NIV ito, pang King James Version ito. Bakit mo na sa ulo? Araw-araw kasi. Listen carefully listen carefully. Faith cometh by hearing. Pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka naimik, hindi mo naririnig ang word. Kasi hindi sinabing faith cometh by reading. Faith cometh by hearing. If I am with you, who can be against you? I hear. Faith cometh. Kung kasama mo ako, sinong lalaban sa'yo? You hear it. Faith never come by meditation, by reading, by singing. No, by hearing. So ngayon, pag binasa mo yung promises, salita ka para marinig. Ngayon, kung araw-araw nagko-confess ka ng mga promises ng Panginoon, mga commandment ng mga kino-confess mo, naririnig mo yan, talo mo yung kapatid, kahit pastor pa yan, hindi nagko-confess araw-araw. Kasi the more you hear, the more you receive faith. Ay siya, tuwing Sunday lang nakakarinig ng Word of God. Tuwing Sunday lang. So, para di sa pagkain yan, yung lagi yung kumakain nito, madali ka mamatay. Ay kasi, kung isa lang nakain ko, hindi ako maka-high blood yan. Ay, pero kung maghapon, pinapak mo na yan. Araw-araw din naman yan. Ano lang yun? Sabi nga Moderation. what you eat kills you. Is what you get. That is a principle. If you eat sugar food, diabetes will kill you.
So what you eat, Informant pastor. what you eat you. You eat the Word of God eat you. Kakainin ka ng salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos, kinakain mo. Men shall not live, kinakain mo. Now, take note 3 times a day tayong kumakain physically. Kinakailangan ikaw spiritually 3 times a day meron din kinakain. Para maging healthy ka. Kasi you are in order. You shall meditate, memorize, plant it into the tablets of your heart, and it gives life. May buhay. Yung mga taong may faith sa Diyos, kahit anong mangyaring crisis, hindi na move. Why? They know God and His Word and His promises. Alam ko, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Alam ko, mahal ako ng Panginoon. Alam mo, hindi pa ako pinapanganak, namatay na si Christ. 2,000 years ago, hindi pa ako pinapanganak. Gumagawa pa lang ako ng kasalanan, namatay na siya. Eh kung hindi niya ako mahal, ba't siya namatay? That is my question. Ay kung hindi pa ako pinapanganak, namatay na siya, hindi lalo na ngayon, buhay ako. Ngayon pa kaya niya ako hindi iligtas? Ay noon ako hindi ko pa siya worship, hindi ko pa siya kinalay, niligtas niya na ako, pinatawad niya na ako. Ganun ako kamahal ng Diyos. Ang tawag doon meditation. Contextual meditation. Binubulay-bulay mo. Mahal pa talaga ako ng Panginoon. The greatest enemy ng mga Kristiyano ngayon yung parang duda siya kung mahal siya ng Diyos o hindi. Kasi pagka ba yung parang maraming problema ba, parang di yata ako mahal ng Diyos dahil nagtatights naman ako, na-attend naman ako, pero bakit ang dami kong problema? Pag nagduda ka na, yung doubt, ay, medyo kailangang lumuhod ka at manalangin ka. Lord, I'm sorry. Nagduda po ako sa aking pananampalataya. Pero restore unto me my faith. This. Reveal to me yourself every day. Pakilala ka sa akin, Panginoon, sa makabibliyang pamamaraan. And I will worship you, I will serve you all the days of my life. Lagi yung lagi yung i-declare araw-araw yung si Shirley, si Goodness, at saka si Mercy, yung tatlong kaibigan ni David. I-declare niya yun. Surely, Mercy, Goodness. at saka si Goodness shall follow me All the days all of the my days of life. my life. Yeah. Kaibigan ni David yun, tatlong chicks na yun. Si Shirley, goodness. Salamat pa rin. Salamat. Ito yung sign na pinapatigil mo na ako. Psalm 23. So, ano po, I hope na meron tayong natutunan Marami. sa prayer. Thank you so much. And that is, mahalaga yun eh, actually, dapat ni-note nyo eh. Hindi naman nyo yung mamimemorya. Kung bata pa kayo, maaaring. Pero ngayon, ulyanin na rin eh. Yan, may So, ako talaga pagka Word of God ang pinag-uusapan, may ballpen ako, sinusulat ko yun. Basahin ko ulit pagdating sa bahay. Meron na namang bagong revelation ng Panginoon. Mga different example, illustration, para kung sakaling magkanda ka ng Bible study, ituro mo rin. Para maging kapakinabangan din yun sa iba. Ang purpose ng ganito, matuto ka, you is also to teach others. Lahat ng natutunan, ituro mo rin sa iba. Kasi niniwala akong gagamitin din kayo ng Panginoon. Ako lang pinadala dito, sinyer ko sa inyo, share nyo rin sa iba yun. Different audience or different member, doon yung share yun. Kung kayo na-bless, mabibless din sila. Ikaw muna yung unang mabless. Pag ang isang truth ay na-bless ka, pag sinyer mo yung bless din yun. Yung mga tama kikinig sa iyo. So, tayo po ay mag-closing prayer na. Okay na? Parang kulang pa. May hinog na itong... Papayo eh. Baka mga sa tagal natin, pula na lahat yan. Kanina, verde yan. Ay, mas gusto ko yung sariwa. Kaysa, is there any question, mga kapatid? Meron ba kayong question? Very clear. Very clear. Sa malinaw pong prayer, Pastor, is yung marinig mo rin po, no? Hindi lang yung... Oo. Yung faith. Basahin. Yung faith. Yung faith. Yung faith. Ang faith ay, to grow in faith is you must hear. You read loudly the Word of God. Para mamemorya mo at may tanim mo dito sa yung puso. Actually, ang tunay na sabi ng prophecy sa Old Testament, I will give you a new heart. And the Word of God must be written to the tablets of your heart. So yung Word of God na buhay, wala sa Bible. Nailipat mo na dito. Pero minimorya mo. Yung mga buhay na salita ay hindi yung babasahin mo pa. Nasaan nasira na yun? Nasa Matthew, hindi. Nasa Genesis, nasa Bible. Hindi yung buhay na salita. Ang buhay na salita yung kinukot mo siya without
opening the Bible. Siya nagsasalita. Pakinggan niyo. Meron lang. So dapat ang salita minimemorya. Para hindi ka natitingin dyan sa nandito na yung Bible. You are a living Bible. Kaya nga sabi ng motto ko sa opisina ko, may motto ako doon eh. Mababasa mo yun doon. Be careful how you live. Maybe you are the only Bible other people can read. Kung ikaw ay isang Kristiyanong pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, yung mga unbeliever, hindi ka na magbukas ng Bible, ikaw na lang yung babasahin. Ito. Patakaw kumain ito. Living Bible. Kasi pag ang salita ng Diyos, pinamumuhay mo na, ang tawag doon, living Bible. You're a living Bible. So, ang mga unbeliever, walang time yan sa magbasa. It is foolishness unto them. But because you live the Word of God, ikaw yung Bible nila. Bait-bait ang taong ito. Sir, ano bang meron ka? Ba't ang bait-bait mo? Ganun. Pero ito ang Christ. Christ is in me. Pwede kang sabihin mo sa akin yung kung paano, kung gusto ko rin ganyan. Yun. So, naging ilaw ka, naging asin ka sa iba. Because of the Word of God. Na nililid mo, pinamumuhay mo sa salita ng Panginoon. At yan ay, sabi nila, you are salt and you are light of this world. So, dapat ay ilaw tayo, hindi tayo night. Ilaw. So, yun, manalangin na tayo muna, no? Closing prayer. Lord, maraming salamat sa aming pong pag-aaral. At nawa po ay hindi naman narinig ito, kundi maitanim ng malalim sa kaibuturan ng aming mga puso. At tunay nga po, Panginoon, naniniwala po kami na yung prayer ay powerful. Yes, Lord. Ikaw ay tumutugo sa aming mga panalangin, pero may mga hindrances po ito na aming pinag-aralan ngayon. At nawa po ay matutunan namin para naman kami ay makaranas ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na presensya. At salamat po sa bawat kapatid, lalaki na narito ngayon. I pray na sila po ay maging consistent, maging masipag sa pananalangin, sapagkat ang panalangin ay pakikipag-uusap po sa inyo. At kayo lang po makakatugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nawa ay empower mo kami, Panginoon, na maging consistent at maging masipag sa buhay pananalangin. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo muna tayo. Sister Malu.